Jed, anong inaasahan tatalakayin ng DTI at ICI sa pagdinig ngayong araw? Ella, sa katunayan, kani-kanina lang ay natapos na ang pagdinig ng ICI kasama ang Department of Trade and Industry at ibinahagi ni Secretary Maria Cristina Roque na nagbigay sila ng impormasyon sa Independent Commission for Infrastructure o ICI tungkol sa Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB. Patuloy ngayong araw ang pagdinig ng ICI kaugnay ng investigasyon sa flood control project scandal. Mag-alas 10 ng umaga nang dumating si DTI Secretary Maria Cristina Roque sa tanggapan ng komisyon. Sa pagharap ng kalihim sa media, binanggit nito na nakahanda na ang mga kinakailangang dokumento na hiniling sa kanila ng independent body. We're ready with our records, no? Iba-iba naman ang mga information na meron kami. So, let's see what will happen after the meeting. It's already with the ICI, so it's up to ICI to discuss this in detail. Basta magbibigay kami ng information that was requested also from us by the ICI. Okay. Ayon sa kalihim na talakay sa pagdinig ang sistema o trabaho ng PICAB pagdating sa mga contractors sa bansa. Kasama rin aniya sa hiningi sa kanila ng komisyon ay ang registration records ng mga contractor na posibleng sangkot sa mga anomalya sa flood control projects. Ibinahagi rin aniya ng DTI ang mga pagbabago na ginawa nila o ginagawa nila ngayon sa PICAB kung saan tiniyak ni Secretary Roque ang mas mahigpit na pag-aproba sa pagbibigay nila ng lisensya sa mga contractor. Ella, samantala inaasahan mamayang alas 2 ng hapon ay haharap sila ICI Chairperson Justice Andres Reyes at ICI Commissioner Rogelio Singson sa Senate public hearing tungkol sa ipinapanukalang pagbuo ng Independent People's Commissioner na mag-iimbestiga sa anomalya sa lahat ng government infrastructure projects. Ayan muna ang update mula rito sa Taguig City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jed Neresina.